Ano sa palagay ninyo ang nagbibigay ng tagumpay sa isang pagsasama bilang mag-asawa? Ang pagkakabagay ba? Ang pag-ibig ba? Ang sexual na pagninig ba? O ang kalayaan ba ang nagbibigay ng tagumpay sa pag-aasawa? Sa ating aralin sa araw na ito, maririnig nating ang pag-aasawa ay nagmula sa Diyos, permanente, eksklusibo at buong-buong pag-iisang relasyon ng mag-asawa. Ang komunikasyon ang kasangkapan upang ang pag-aasawa ay maging matagumpay. Oo, ang komunikasyon ang kasangkapan upang mapanatili ang pagkakaisa sa pagsasama. Makinig tayo habang ipinapaliwanag ito ng ating guro. Ngayon, samahan natin ang ating guro para sa aralin sa araw na ito na may bilang na NTS 207. Unang bahagi at pinamagatang ang 7 bigkis ng pag-aasawa. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halley. Maligayang pakikinig po sa isa na namang pag-aaral dito po sa Mini Bible College. Mga mahal naming tagapakinig, nasabi po natin na ang komunikasyon, ang kasangkapan na nagpapangyari sa atin upang mapanatili natin ang pagkakaisa sa relasyong mag-asawa na pinagsama ng Diyos. Maya-maya ay pag-aaralan po natin ang pagiging magulang. Kapag nakita natin na ang relasyon sa pagitan po ng magulang at anak, mula pa sa pagsisimula nito ay isang relasyon na itinadhanang maghihiwalay. At habang pinapag-aralan po natin ang pagiging magulang, pag-uusapan po natin ang maraming bagay na kaugnay kung papaanong ang relasyong ito ay maghihiwalay. Bilang isang mabuting magulang, dapat mong matanto na ang iyong anak ay makakasama mo lamang sa loob ng 20 taon. At pagkatapos po nito, hihiwalay na siya at tatahakin na niya ang susunod na yugto ng kanyang buhay. At iisipin po niya, magagawa ko ang anuman na naisin ko at walang makakapigil sa akin. Ano po kaya ang susunod na gagawin ng iyong anak? Ito po ang bagay na dapat mong pag-isipan habang ang iyong anak ay isang sanggol pa lamang. Ang relasyon sa pagitan ng magulang at anak ay itinadhana pong maghihiwalay. Ang relasyon ng pag-aasawa ay kabaliktaran ng relasyon sa pagitan po ng magulang at anak. Ito po ay kagaya ng mga gilid ng isang piramide na papalapit sa isa't isa sa halip na papalayo. Ang lalaki ay nasa kaliwang sulok at ang babae naman po ay nasa kanang sulok. At hindi po kagaya ng relasyon sa pagitan ng magulang at anak, ang relasyon ng mag-asawa ay hindi po itinadhang magkakalayo. Sa halip ito po ay dapat maging mas malapit sa isa't isa sa paglipas po ng panahon. Ngayon, marahil ay nalulungkot ka dahil sa lahat ng mga bagay na ito. Nang una po naming narinig ito, kaming mag-asawa ay nalungkot dahil hindi kami malapit sa isa't isa. Bumubuo siya ng isang pamilya sa isang banda at ako naman ay nagtatayo ng kaharian sa isang banda. At hindi kami nagiging malapit sa isa't isa. Meron pong isang mangangaral ang nakapagsabi sa amin tungkol po sa ideya ng piramide, tungkol sa paglalapit ng lalaki at babaeng mag-asawa. Inimbitahan namin siyang pumunta sa aming simbahan sa taong iyon. At pagsapit po ng kanyang pagdating sa aming simbahan, mas bukas na kami sa konsepto ng pagiging malapit sa isa't isa. Natanto po namin ang aming relasyon bilang mag-asawa ay nagmula sa Diyos at ito po ay permanenteng relasyon. Ito ay eksklusibong relasyon. Ito ay buong pag-iisang relasyon at kailangan naming trabahuin ang relasyong ito at komunikasyon ng aming kasangkapan. Kung wala kaming komunikasyon, wala rin pong kaming kasangkapan upang gumawa ng relasyong ito. Mga kaibigan, kung naalala pa ninyo, nagbigay ako ng pakahulugan para po sa salitang komunikasyon sa ating nakaraang aralin. At dito tayo muling magsisimula. Ito po ang pamantayang pakahulugan ng salitang komunikasyon sa diksyonaryo. Ang sabi, ang komunikasyon
ay ang pagbibigay at pagtanggap ng impormasyon o mensahe at mga ideya sa pamamagitan ng pagsasalita, mga kilos o ano pamang mga paraan. Ngayon, batay po sa pakahulugang ito, heto ang isang obserbasyon na maaari po nating makuha. Laging mayroong dalawang dimensyon sa komunikasyon, dimensyon ng pagbibigay at dimensyon ng pagtanggap. Nangangahulugan po ito na laging may dalawang dimensyon sa komunikasyon at sa mga problema sa komunikasyon. Ang nagpapadala at ang tumatanggap. Ang problema po ay maaaring nasa nagpapadala at maaari ding nasa tumatanggap. O maaari ding kapwa ang nagpapadala at ang tumatanggap ang problema. Ang problema po sa komunikasyon ay mayroong dalawang sukat. Ang isang sukat ay katahimikan. Minsan, sinasabi po ng ilang tao, wala na kaming anumang komunikasyon. Ito po ay madalas sabihin sa unang 5 minuto ng pagbibigay payo sa mga mag-asawa. Wala na kaming anumang komunikasyon. At ibig nilang sabihin ay hindi na sila nag-uusap. Ngayon, ang katahimikan ay hindi po nangangahulugang mayroon kayong problema sa komunikasyon. Ngunit madalas, ito po ang kahulugan nito. Mayroon kayong problema. Magkakaiba ang mga tao. Ako ay masalitang tao, hindi ako komportable sa katahimikan, at lalo na kapag mayroon akong inaasikasong bisita, hindi ko hinahayaang magkaroon ng sandali ng katahimikan. Nagsasalita ako upang magpatuloy ang aming usapan. Iniisip ko po na hindi maganda ang magkaroon ng katahimikan sa usapan. Meron akong kaibigang sobrang tahimik naman at minsang nakasama ko siya sa isang paglalakbay. Habang kami ay nagbabiyahe, sinabi ko sa kanya, wala akong ganong gustong sabihin, di ba? At sinabi niya, kapag ang tubig ay malalim, ito ay payapa at tahimik. Ngunit kapag ito ay mababaw, ito ay maingay. Siyempre, alam kong hindi niya hangarin ang saktan ako dahil alam kong mahal niya ako. Nais lang niyang maintindihan ko siya. Kaya naman kapag ikaw ay nakapag-asawa ng isang taong tahimik, hindi ito nangangahulugan na kayo ay mayroong malaking problema sa komunikasyon. Isa po sa pinakamagandang paraan ng pagsasama ay ang magkaroon ng komunyon o pakikipag-isa, kung saan kayong dalawa ay komportable at hindi ninyo kailangang magsalita. Ang ganitong sitwasyon ay hindi laging nagbabadya ng problema sa komunikasyon. Ngunit ang isang banda kung saan madalas mangyari ang problema sa komunikasyon ay sa pagtatalo, kung saan ang mag-asawa ay hindi makapag-usap ng 5 minuto ng walang nagagalit. Ngayon, ang isa pang obserbasyon tungkol po sa komunikasyong ito ay ganito. Hindi nangyayari ang bagay na walang komunikasyon. Lagi tayong may komunikasyon. Ang isyo ay kung ano at kung papaano tayo nakikipagkomunikasyon. Gaya po ng nabanggit sa ating pakahulugan para sa salitang komunikasyon, ang komunikasyon ay sa pamamagitan ng pagsasalita, mga kilos o iba pang paraan. Ang tahimik na paghamak ay isang uri po ng komunikasyon at ang ibig sabihin po nito ay mayroon kayong problema sa komunikasyon. Kung ginagawa sa iyo ng iyong asawa ang tahimik na paghamak o pag-aalipusta, nangangahulugan ito na ginalit mo siya, kaya naman na ipinaparamdam niya sa iyo ng tahimik ang kanyang galit. Sinabi po ng isang ginang ang tungkol sa kanyang asawa na sobrang tahimik. Ang sabi niya ay, kailangan mo siyang pakinggan ng mabuti kapag hindi siya nagsasalita upang mapakinggan mo kung ano ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin po nito, kapag ang lalaki ay tahimik, mayroon pa rin siyang sinasabi. Isang umaga po, tinawagan ako ng isang lalaki nang ako po ay pastor ng isang maliit na kongregasyon kung saan ay malapit na magkakakilala ang mga miyembro. Sinabi po sa akin ng isang lalaki, Pastor, sa palagay ko po, kailangan mong puntahan at tingnan ang aking asawa. Siya ay galit na galit. At sinabi ko naman, bakit mo naman nasabing galit na galit siya? Sinabi po niya sa akin, ang huli kong nakitang ibinato niya sa aking sasakyan habang papalabas ako ng aking garahe ay ang aking tropeo sa golf. Tinanong ko naman siya, saan ka ba papunta? Sinabi naman niya,
maglalaro ng golf. At sinabi ko po, sa palagay mo, wala kaya siyang naisabihin sa iyo sa pagbato niya sa sasakyan mo ng sarili mong tropeyo sa golf? Sumagot naman po siya, ang sabi niya ay, sa palagay ko, mayroon nga. Sumagot po ako, iyan din ang aking palagay. Mga kaibigan, ang ginang ay merong nais ipabatid sa kanyang asawa. Ganon din kapag ibinalibag ang pintuan. Marami na akong nakitang mga butas sa pader ng mga silid tulugan dahil sa suntok ng kalalakihan. Sa palagay po ninyo, nagpapahayag ito ng isang mensahe. Ito ba ay isang komunikasyon? Sa positibo pong banda, ang ngiti, tapik sa balikat, yakap, mga luha, ang lahat ng ito ay paraan po ng komunikasyon. Kaya naman, makikita mong laging mayroong komunikasyon. Kung minsan, ang komunikasyon ay sa pamamagitan ng pagkilos o galaw, at ito po ay magandang paraan ng komunikasyon. Si Francis ng Assisi ay isa po sa aking mga kinikilalang bayani. At sinabi po niya ang mga salitang, sa lahat ng bagay, ipangaral ninyo si Kristo, kung kinakailangan gumamit kayo ng mga salita. Sa palagay ko, tamang-tama ang mga salitang ito. Ngayon, dumako po tayo sa ilang mga konklusyon tungkol po sa komunikasyon. Batay sa pakahulugan o kaya ay definasyon na ginagamit po natin. Una, ang komunikasyon ay hindi lamang kung ano ang sinasabi, kundi kung ano rin ang naririnig. Maaaring hindi ito kung ano ang sinasabi ng babae, kundi kung ano ang naririnig ng lalaki sa sinasabi ng babae. Ang komunikasyon ay hindi lamang kung ano ang sinabi, ito rin po ay kung ano ang narinig at naramdaman. Batay po sa mga kilos o mga galaw. Ang komunikasyon ay hindi lamang kung ano ang sinabi, ito rin po ay kung ano ang ipinabatid. Ang komunikasyon ay ang buong impresyon. Ang komunikasyon ay hindi lamang kung ano ang sinabi. Ito rin po ay kung ano ang gustong marinig ng mga tao. Nagugulat po ako sa kakayahan ng mga tao na marinig ang gusto nilang marinig, maging ano paman ang mga salitang aktwal na ginamit. Mga mahal naming mag-aaral, may ilang mga katotohanan na maaari po nating makuha mula po sa definisyon o pakahulugan ng salitang komunikasyon. Pakinggan po ninyo ang isa pong kwentong ito. Pumasok ang aking guro sa aming silid aralan na totoo namang napakagulo at napakaingay. Pagpasok ng aking guro, malakas niyang pinalo ang ibabaw ng mesa gamit po ang kanyang palad. At sabay sinabi po niya, nais ko ng kaguluhan. At ang silid-aralan ay biglang tumahimik. Lubusan niyang nakontrol ang silid-aralan. Pagkatapos po ay ipinaliwanag niya sa aming mga mag-aaral ang kanyang ipinakita sa amin. Sinabi niya na 7% ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng mga salita. At 55% ay sa pamamagitan ng tono ng mga salita. At 38% ay sa pamamagitan ng mga galaw ng katawan habang sinasabi ang mga salita. Sinabi niya, gusto ko ng kaguluhan. Hindi na kontrol ng mga salitang ito ang silid-aralan. Kung naintindihan ng mga mag-aaral ang kanyang sinabi, mas magiging magulo dapat ang silid-aralan. Ang tono ng mga salita nang sabihin niya ang mga ito ang kumontrol sa silid-aralan. Mula po sa tono ng kanyang salita, sinabi niya sa mga mag-aaral, nais ko ng kaayusan at katahimikan sa silid-aralang ito. At sinundan pa ito ng pagpalo niya ng mesa gamit ang kanyang palad. Ayon po sa guro, ang pagpalo sa mesa ay 38% ng komunikasyon. At ang tono ng kanyang salita ay 55% ng komunikasyon. Mga mahal naming tagapakinig, ang lahat ng ito ay mababalot sa maikling pakahulugan ng salitang komunikasyon. Ang komunikasyon ay ang pagbibigay at pagtanggap ng impormasyon, mensahe at mga ideya sa pamamagitan po ng pagsasalita, mga galaw at iba pang mga paraan. Ngayon ay magpatuloy po tayo. Sinasabi po sa atin ng mga dalubhasa sa komunikasyon na mayroon pong iba't ibang antas nito. Mayroong antas kung saan gumagamit ang isang tao ng mga klise o mga salitang wala namang anumang kahulugan.
Mayroon ding antas ng komunikasyon kung saan ibinibigay ang mga totoong impormasyon kagaya ng komento tungkol sa klima o mga balita. Ang antas na ito ay pagbabahagi ng mga nalalaman ng isang tao. Pagkatapos meron din pong antas ng komunikasyon kung saan ibinabahagi ng isang tao ang kanyang mga opinyon at obserbasyon tungkol po sa mga bagay na mahalaga para sa kanya. Ito po ay pagbabahagi ng iniisip. Pagkatapos mayroon din pong antas ng komunikasyon kung saan ibinabahagi ang mga emosyon at damdamin. Ito po ay pagbabahagi ng nararamdaman tungkol sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ito po ay mataas na antas ng komunikasyon. Mayroon ding antas kung saan ibinabahagi mo kung ano ka, kung nasaan ka, at kung ano ang iyong mga pangarap. Ito po ang antas ng komunikasyon kung saan ibinabahagi mo ang iyong sarili at ito po ay mas mataas na antas ng komunikasyon. Yamang ang mga mananampalataya ay dapat inuuna ang iba sa pagsasabing mag-asawa ng mga mananampalataya kapag ibinabahagi mo kung ano ang pagkakakilala mo sa iyong asawa, kung ano ang iniisip mo tungkol sa kanya, kung ano ang kalagayan niya ngayon at dapat niyang kinaroroonan ngayon at kung saan mo siya gustong makita. Ang komunikasyong ito ay mataas pa ring antas ng komunikasyon. Isa pang bagay na dapat nating banggitin dito tungkol po sa komunikasyon ay ang halaga at prioridad ng komunikasyon. Sa palagay ko po, tayong lahat sa ating kultura, kabilang po ang mga mananampalataya, ay hindi gaanong nagpapahalaga sa malalim na uri ng komunikasyon dahil hindi natin ito pinaglalaanan ng lugar, panahon at lakas. Kailangan ng panahon upang magkaroon po ng komunikasyon at kung hindi mo pinahahalagahan ang komunikasyon, hindi mo ito paglalaanan ng panahon. Minsan sinabi po ng isang ginang na nakapag-asawa ng isang doktor na maninistis na ang tanging sandali na maaari niyang makausap ang kanyang asawa ay kapag siya na ang pasyente na uupirahan ng kanyang asawa. Hindi po naglalaan ang kanyang asawa ng oras para sa komunikasyon. Nang ibig sabihin, hindi mahalaga ito sa kanya. Kaibigan, kung hindi mo pinahahalagahan ang komunikasyon, natitiyak kong hindi ka magkakaroon ng magandang komunikasyon. Kailangan ng panahon sa komunikasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nakikipag-usap ay dahil pagod na tayo, kaya naman wala na tayong lakas upang makipag-usap. Sinasabi po natin, masyado na akong pagod para sa pag-uusap. Kailangan ng lakas para sa komunikasyon. At minsan iniisip nating hindi ito kailangan, kaya naman hindi na natin ito pinaglalaanan ng panahon. Ginugugol natin sa ibang mga bagay ang ating lakas. Mula po sa kabanatang 6, talata 30, mula alas 6:30 ng umaga hanggang gabi, ginugugol natin ang ating lakas para sa mga bagay na mahalaga para po sa atin. At pag uwi natin sa bahay at oras na para sa komunikasyon, hindi na natin ito gaanong pinahahalagahan. Kaya naman, hindi na natin ito paglalaanan pa ng panahon at kalakasan. Isinulat po ni Paul Turner sa unang kabanata ng kanyang aklat na pinamagatang upang maintindihan ang isa't isa. Upang maintindihan natin ang isa't isa, dapat tayong mag-usap. Sinasabi po sa pangalawang kabanata ang ganito, kailangan ng tapang upang makipag-usap. Ulitin ko po, kailangan ng tapang upang makipag-usap. Hindi kailangan ang tapang sa pakikipag-usap kung magkakaroon kayo ng totoong komunikasyon. Isang malalim na antas ng komunikasyon. Kaya sa palagay ko po, kailangan nating makita ang obserbasyong ito sa pagpapakilala ng paksa ng komunikasyon. Dapat nating pahalagahan ang komunikasyon upang paglaanan natin ito ng panahon, lakas at tapang. Mga kaibigan, sa akin pong nakalipas na 20 taon ng pagpapayo sa mga mag-asawa, nakagawa ako ng listahan ng 24 na mga dahilan kung bakit ang mga mag-asawa ay hindi magkaroon ng komunikasyon. Heto po ang mga dahilan kung bakit hindi na sila nakakapag-usap ng hindi nagagalit sa isa't isa. Madalas tumitigil na sila sa pagsasalita dahil nadiscover nilang ang kanilang asawa ay hindi naman nakikinig. Pangkaraniwang sinasabi po ng
Mga babae ang ganito, sinasabi nilang napansin ng sanggol ang kanyang hinlalaki sa araw na ito. At siya po ay natutuwa tungkol po sa mga bagay na ito. Ngunit ang lalaki ay hindi nakikinig. Marahil ang kanyang iniisip ay nasa trabaho pa rin o nagbabasa na siya ng pahayagan. Patuloy po ang babae sa pagkwekwento tungkol sa hinlalaki ng kanilang anak, ngunit ang lalaki ay patuloy pa rin sa pagbabasa ng pahayagan. Siyempre, walang may gusto ng komunikasyon na tanging ang isa lamang ang nagsasalita. Hindi po maganda na ang isang tao ay salita ng salita samantalang hindi naman nakikinig ang kanyang asawa. Ang hindi pakikinig ay nangangahulugan po na may nangyayaring bagay na seryoso. Nangangahulugan ito ng hindi ako interesado. Sinasabi nito sa asawa, hindi ako interesado sa iyo at sa mga bata. Dahil dito, hindi na magsasalita ang babae tungkol sa kanilang anak at sa iba pang mga pangyayari sa maghapon kung hindi rin naman interesado ang kanyang asawa. Ang lalaki ay masyadong abala at wala siyang anumang kontribusyon o ambag sa kanilang komunikasyon. Hindi pa magsasawa ang babae na palagi na lamang siya ang nagsisimula ng pag-uusap. Ang lalaki ay hindi man lamang magsalita, kahit isang salita man lamang. Wala siyang anumang sinasabi, walang komunikasyon, wala talaga. Tahimik siya, mas malamig pa siya kaysa sa isang estatwa. Walang anumang iniaambag sa kanilang komunikasyon. Mga giliw naming tagapakinig, ang komunikasyon ay pagbibigay at pagtanggap. Sinasabi po ng ilang tao sa kanilang sarili, lagi na lamang ako ang nagbibigay. Wala man lamang silang ibinibigay sa akin. Wala silang ginawa kundi ang tumugon. Ang komunikasyon ay para bang isang tulay. Itatayo ko ang kalahati at itatayo mo ang natitirang kalahati. Ngunit bandang huli, ako ang nagtayo sa buong tulay. At wala kang anumang itinulong. Wala kang ipinakitang pagkukusa na makipag-usap. Wala kang ipinakitang sigla para sa pakikipagrelasyon. Ang aking pagtatangkang makipag-usap ay nauwi lamang sa isang monology o sa isang monologo, kung saan ako lamang ang tanging nagsasalita. Binabaliwala mo ako, nasasaktan ako at nagagalit ako. Ito po ang madalas maramdaman ng mga kababaihan na may mga asawang walang pagpapahalaga sa komunikasyon. Sinabi po ni Dr. A.W. Tozer ang ganito, hindi nagagalit ang mga mananampalataya, nasasaktan lamang sila, at kapag sila ay nasaktan, nagagalit sila. Ngunit muli, dahil sa ginawang pagtanggap sa kanilang komunikasyon, kaya sila nagkakaganito. Sa akin pong listahan, may nakasulat na ganito, ang aking asawa ay palakontra. Ano ba kung ano ang taong palakontra? Sinasabi po ni Solomon na ang babaeng palakontra ay kagaya ng walang tigil na tulo ng tubig. Tuwing tag-ulan, ito po ay walang tigil na pagpatak. Ano nga ba ang babaeng palakontra? O kaya ang lalaking palakontra? Ang mga kalalakihan at mga kababaihan ay may parehong kakayahan sa pagiging palakontra. Nangangahulugan po ito na lagi silang sumasalungat o kaya ay nakikipagtalo sa lahat ng mga bagay na napag-uusapan. Kapag natanto nilang meron kang bagong ideya, kukontrahin ka agad nila. Bibigyan ka nila ng maraming dahilan kung saan sila ay kukontra dito. Palakontra, laging nakikipagtalo. Sinasabi po ng banal na kasulatan na ang isang pinuno o matanda sa kongregasyon ay hindi dapat palakontra. Bakit kaya? Dahil ayaw mong umabot sa madaling araw ang pulong ng mga pinuno. Kung lagi niyang sinasalungat ang lahat ng mga ideya sa pagpupulong, wala kayong matatapos sa iyong pulong. Napakahirap makipag-usap sa isang taong palakontra. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang kwentong ito. May mag-asawa na pumunta sa akin at humingi ng payo dahil umuwi ang lalaki ng isang gabi
sakay ng isang bago niyang biling kotse. Tinanong ko ang lalaki kung bakit hindi niya sinasabi sa kanyang asawa ang tungkol sa kotse bago niya ito binili. Sumagot ang lalaki, sa totoo lang, maraming beses kong naisip na ipaalam sa kanya ang pagbili ko sa bagong kotse. Ngunit ayaw naming marinig ang marami niyang dahilan kung bakit hindi ako dapat bumili ng bagong kotse. Kaya hindi ko na lang sinabi. Pagod na akong masyado upang pakinggan ang kanyang mga dahilan, kaya umuwi na lamang ako sakay po ang bagong sasakyan. Pagkatapos po niyon, sinabi ng babae, minsan tumayo siya mula sa aming hapagkainan at lumabas siya ng bahay. Pagkalipas ng 3 o 4 na oras, saka lamang siya umuwi ng bahay. Tinanong ko ang lalaki, totoo ba iyon? At sinabi po niya, oo. Sinabi ko sa kanya, pwede mo bang sabihin sa amin ang dahilan? At sinabi po ng lalaki, kung sasabihin ko sa inyo ang dahilan, kung sasabihin ko sa kanya na manood ako ng larong football, magagalit siya sa akin. At pagdating ko galing sa panunood ng larong football, siguradong galit pa rin siya sa akin. 2 beses siyang magagalit sa akin. Ngunit kung aalis na lamang ako ng bahay na walang paalam at uuwi ako pagkatapos ng laro, minsan lamang siyang nagagalit sa akin. Sa palagay ko, mas magandang magalit lamang siya ng minsan kaysa sa 2 beses. Kaya hindi na lamang siya nagpaalam sa kanyang asawa. Mga kaibigan, nabasa ko ito sa isang pahayagan na nagsasabi po ng ganito. Sabi ng baka, o nga, o nga. Sabi ng tupa, ba, ba. Sabi naman ng pusa, meow, meow. Ngunit sabi ng nanay, hindi, hindi. Hindi ba nakapagtataka ito? Sa palagay ko, kawili-wiling malaman na mas madaling sabihin ng mga tatay sa kanilang mga anak ang salitang oo kapag mayroon silang gustong ipagpaalam. Ngunit sa mga nanay, mas madali nilang sabihin hindi. Ibig sabihin ito sa mga nanay, kailangan mo silang bigyan ng 10 magandang dahilan kung bakit oo ang dapat nilang isagot. Samantalang sa mga tatay, kailangan mo silang kumbinsihin kung bakit hindi ang dapat nilang isagot. Mas nadadalian ang tatay na sumagot ng oo at mas nadadalian naman ang nanay na sumagot ng hindi. Gayunpaman, ang pagiging palakontra ay maaaring katangiang nasa lalaki o kaya ay nasa babae. Pagkatapos may nakausap din kaming mag-asawa na may problema sa pagtataksil, na isang malaking hamon sa pagsasama ng mag-asawa. Hindi po maiwasan sa kanila ang maghinala. Sa tuwing hindi makauwi sa tamang oras ang asawa, sasalubungin siya ng katanungang, saan ka nang galing? At ito po ay maaaring pagsimula ng hindi magandang komunikasyon sa pagitan po nila. Mga mahal naming tagapakinig, sa lahat ng mga problemang ito sa komunikasyon, ang nakikita kong pangunahing problema ay ang pagiging makasarili. Kung sisiyasatin mo ang lahat ng mga problemang ito sa komunikasyon, makikita mong ang ugat nito ay ang pagiging makasarili ng mga tao. Hindi nila inuuna ang iba. Nakatuon sa kanilang sarili ang lahat ng kanilang ginagawa. Hindi sila interesado sa iba. Kaya naman wala silang malasakit sa ibang tao. Ito po ay dahil makasarili sila. At syempre, alam natin na ang tanging makakapagpanumbalik ng lahat ng ito ay ang pagiging hindi makasarili. Mayroong mag-asawa sa aming pag-aaral na nagdaos ng pang-50 anibersaryo ng kanilang kasal. Sa kalagitnaan po ng kanilang pagdaraos, may nagtanong. Ang sabi, paano ninyo nagawa ito? At sinabi po ng mag-asawa, sa pamamagitan ng pagiging hindi makasarili. Ito ang sinabi po, ito ang susi, ang unahin ang iyong asawa. Ito po ang magbibigay sa iyo ng matagal na pagsasama. Kaya naman maaari kayong mabuhay na magkasama at masaya sa loob ng 50 taon at nais pang mabuhay ng magkasama sa susunod pang 50 taon. Magpatuloy po tayo sa pagtalakay sa mga problema sa komunikasyon. Mayroon pang ibang uri ng problema sa komunikasyon na tinatawag kong praktikal
ng mga problema. Naging sanhi ang mga ito ng iba't ibang isyo. Iba't ibang isyo sa komunikasyon. Ngunit mga praktikal na bagay lamang ang mga ito na nag-ugat sa kabiguang maglaan ng panahon sa komunikasyon. Ang telebisyon ay isa sa mga problemang ito. May nagsabi na maraming mga mag-asawa ang mayroong problema sa komunikasyon. Ngunit nalalaman na lamang nila ito nang masira ang kanilang telebisyon. Kapag nasira na ang kanilang telebisyon at hindi na ito maayos kaagad, doon pa lamang nila natutuklasan na hindi na sila nakakapag-usap at hindi na po sila marunong magkipag-usap sa isa't isa. Minsan pumunta ako sa bahay ng mag-asawa na katatapos pa lamang magkaroon ng matinding karanasan sa buhay. Ang ama ay ahente ng security guard at gabi ang oras ng kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga kliyente. Kaya isang oras ng hapon, bago siya humarap sa hapagkainan, nagbihis na siya ng kanyang magarang damit. Habang sila ay kumakain, sinabi ng babae, tumawag ang bangko kanina at sinabi nilang kukunin nila ang bahay natin kapag hindi tayo nakapagbayad. At biglang umiyak ang kanilang mga anak, maliit at humawak ito sa laylayan ng damit ng kanyang tatay. Nalagyan ng ulam at kanin ang damit ng tatay. Napatingin ang ama sa kanyang damit na may mga ulam at kanin at siya ay nagalit at halos itaob niya ang mesang kainan. At nang matapos ang kaguluhan at dumating ako sa kanilang bahay, napag-alaman po namin na ang mga magulang ay walang tamang oras o lugar sa kanilang komunikasyon. Mga kaibigan, mayroong iba't ibang uri ng komunikasyon na nagaganap sa tahanan kasama ang mga anak. At dapat mayroong oras at lugar para po sa iba't ibang uri ng mga komunikasyong ito. Ang oras ng hapunan ay hindi tamang oras at lugar upang pag-usapan ang mga seryosong bagay kagaya ng pagbawi ng bangko sa mga ari-arian. Ito po ang halimbawa ng mga bagay na hindi kailangang mapakinggan ng mga anak. Masasabi kong hindi tama ang tiyempo ng nanay. Hindi ito ang tamang oras, ang tamang lugar para sa ganoong pag-uusap. Sagot naman po ng nanay, wala nang ibang oras at lugar dahil ayaw ng asawa ko ang pag-usapan ng mga bagay na ito o kaya ay wala siyang panahon para pag-usapan ang mga ito. Maaaring totoo ito, ngunit kailangan magkaroon ng tamang oras at lugar para po sa mga bagay na ito. Ang komunikasyon sa maling oras at lugar ay maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa komunikasyon, gaya po ng nakita natin sa insidente ngayon. Ang komunikasyon ay tunay na mahalaga dahil dinudugtong nito ang kahalagahan ng tamang mensahe sa lahat ng oras. Kaya nga ang kahalagahan ng komunikasyon sa buhay ng mag-asawa ay napakahalaga. Lagi po nating tatandaan na ang komunikasyon ay pagbibigay at pagtanggap. Kung naroon ang dalawang sangkap na ito ay mapapanatili natin ang kahalagahan nito sa buhay ng isang mag-asawa. Mga giliw naming mag-aaral, pansamantala po nating puputulin ang ating pag-aaral dito at nawa ay marami na namang mga magagandang aral ang naibahagi sa inyo upang kayo ay patuloy na maging pagpapala sa inyong tahanan at sa inyong mga kapwa. Patuloy ninyong hilingin sa Diyos na kayo'y gabayan sa inyong komunikasyon sa inyong mga asawa. Dalangin po namin na sa bawat komunikasyon ninyo sa loob ng tahanan ay nasa inyong kalagitnaan si Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen.